Mga kabunyog, mga kababayan, mga kabunyog, itong pagdinig ngayon ng Quadcom, grabe. Grabe ang na-reveal dito, ano? Hindi lang ako nakapag-live kaagad kanina kasi masyadong busy ako ngayong maghapon. Pero grabe, kanina ko pa gustong mag-live tungkol dito. Ha? Mga tao ni Duterte na sangkot din sa ICC, tinuturo ngayon na sila rin ang mastermind sa pagpatay ng abogado ng PCSO. Grabe na mga kabunyog. Nung nakaraang mga araw, itong si Garma, grabe na ito. Controversial ng masyado itong si Garma. Itong si nasa kaliwa, yung nakikita nyo, official din yan ng official din yan ng PNP nung panahon ni Duterte. Ngayon, sa ngayon, official pa yan ng NAPOLCOM, National Police Commission, si Leonardo. Alam nyo yan si Leonardo? Naalala nyo yung ICC? Naglabas ang ICC ng ano nila order. Ha? Pinangalanan nila ang 5 criminal suspects na gusto nilang tulungan ng gobyerno, sila, ang ICC. Nag-request ang ICC sa gobyerno ng Pilipinas, formal yung request, na mayroon silang 5 criminal suspects, aside kay Duterte. 5 criminal suspects ang pinangalanan ng ICC na gusto nilang maimbestigahan. Hinihingi nila ang tulong ng gobyerno. Ang 5 yon ay si De La Rosa, si Albayalde, parehong dating chief ng PNP. Nabanggit doon si Karamat. Alam naman natin si Karamat, hepe ng CIDG. Gayon din si Mata. Si Mata. Si Mata yata, siya yung nagbibigay ng mga reward eh. At ang isa pang nabanggit sa request ng ICC sa gobyerno ng Pilipinas na tulungan sila na imbestigahan, itong si Leonardo. Nabanggit na ito mga kabunyog. Si Leonardo, nakasalukuyang commissioner ng National Police Commission. Ngayon, nababanggit ngayon sa pagdinig sa Quadcom ang dalawang personahe. Itong si Leonardo, itong si Garma. Si Garma, alam naman natin ang issue dito eh. Ang issue dito kay Garma nung nakaraang mga linggo yung pagpatay doon sa 3 Chinese drug lords na involved din itong si Garma. Ang nag-reveal naman noon yung warden mismo ng Davao Penal Colony. Si Padilla, yung warden ng Davao Penal Colony. At si Mayor Tami Osbiña, dating mayor ng Cebu City, ni-reveal niya rin na itong si Garma ay naging acting chief ng Cebu City Police Office. Alam niya, sabi ni dating Mayor Tami Osbiña ng Cebu, huwag kayong padadala sa mga paiyak-iyak niya ni Garma. Ano yan? Kasi di ba umiyak itong si Garma ng sinight in contempt? Sabi ni Garma, may anak daw siyang PWD, may disability. Naaawa na kasi ilang beses na daw yun nagtangkang mag-suicide, magpakamatay. Kaya sabi ni Garma, umiiyak yan si Garma eh. So, ngayon na naman, nai-involve na naman itong si Garma, mga kabunyog. Yung pagpatay naman ng abogado ng PCSO, si Attorney Barayuga. Attorney Barayuga, pinatay noong 2020. Yan si Attorney Barayuga ay board secretary. Alam naman natin kasi ang PCSO, mayroon niyang board. Ang nagpapatakbo ng PCSO ay board. Itong si Garma, inappoint ni Duterte bilang general manager ng PCSO. At mayroong isang lieutenant colonel ng PNP, active pa ngayon, si Santi Mendoza, nag-appear kanina sa pagdinig ng Kamara at nireveal niya, tinuro niya itong dalawang ito. Itong si Leonardo na ngayon ay kasalukuyan pang commissioner ng ng NAPOLCOM at ito nga si Garma. Ito daw ang sa kanila. Sabi ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza, itong dalawang ito ang ang nag-utos sa kanila na maghanap ng papatay kay Attorney Barayuga. Si Attorney Barayuga pala ay dati ring military officer, graduate ng PMA Class 83, general, mga kabunyog, na-appoint sa PCSO, kaya lang iniimbestigahan daw nito ni Attorney Barayuga yung mga korupsyon sa PCSO na kagagawan nito nila Garma. At marami ng mga ebidensya na i-reveal si Barayuga kaya pinapatay. So, ang nagpapatay itong dalawa, itong si Leonardo at saka itong si Garma. Mga kabunyo, grabe na. Grabe na to. Ngayon, sakot itong dalawang ito sa ICC. Si Garma ay nababanggit sa maraming mga affidavits na sinabit ng mga testigo at biktima doon sa ICC, nababanggit itong si Garma. Itong si Leonardo din, isa ito doon sa 5 binanggit ng ICC na criminal suspects na gusto nilang imbestigahan ng gobyerno, tulungan sila. 5 yun. Si dating PNP Chief Bato de la Rosa, dating PNP Chief Albayalde, si si Mata, at si Karamat, at saka itong si Leonardo. Kaya mga kabunyog, mga kababayan,
talagang itong mga taong ito, si Lagarma, Leonardo, mga tao talaga ni Duterte, sangkot sa maraming pagpatay. Hindi lang pagpatay, korupsyon. Korupsyon, mga kabunyog. So ngayon, naglumalabas na talaga. So, sa totoo lang, hindi na talaga dapat hayaan ng Quadcom na hindi mag-appear si Duterte. Lahat ng mga nangyayari sa pinag-uusapan sa Quadcom, Duterte ang punot dulo. Ha? Duterte ang punot dulo, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano na ito eh, grabe. Hmm? Ah, ano ito eh. At itong si Garma, inappoint ni Duterte sa PCSO. Ano ito eh, nag-optional retirement, nag-early retirement. Hindi pa naman dapat siya mag-retire eh. Pero ano siya, nag-early retirement, and 15 days after niya mag-retire, inappoint siya sa PCSO bilang general manager. Ha? Kwinento kanina ng ilang mga testigo na itong si Garma, grabe ang korupsyon sa PCSO, yung mga STL, yung small town lotteries, yung mga ini-issuehan ng mga permit, lisensya ng PCSO. Iniimbestigahan na yon ni Attorney Barayuga. Si Attorney Barayuga ay isang military officer, graduate ng PMA Class 83, na abogado rin. Nag-abogado rin siya. Kaya magaling talaga siya sa investigasyon, intelligence, at usaping legal. Kasi abogado siya. Eh ngayon, nakikita niya na yung mga korupsyon nila Garma. Gusto niyang isiwalat yon. Ngayon, pinapatay siya. Ang nagpapatay, itong dalawa, si Garma at saka itong si Leonardo. Sino ang nagturo sa kanila? Yung Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Siya, sabi niya, siya ang kinausap nito ni Leonardo at ni Garma na maghanap ng papatay. At kinausap niya naman ni Santi Mendoza yung Mariano. Si Mariano ngayon ang nakakuha ng killer na papatay. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito yun. Oh, may picture dito niyan. May picture tayo niyan. Noong 2020, tinambangan sa Mandaluyong si Attorney Barayuga na isa ring Brigadier General, mga kabunyog. Oh, ito yun, oh. Hindi ko kasi nada-download yung video kanina pa eh kasi ano yun eh. Baka maano tayo, makapiright. O yan, oh, nakikita nyo yan, mga kabunyog, mga kababayan. Yang nakasakay diyan sa pick na puti, si Barayuga yan. Attorney Barayuga na dati ring retired general din ng PMA ng class 83 siya ng PMA. Oh. Yan, oh, nakikita nyo yan, oh, yang nakasakay sa motor. O binaril niya si Barayuga. Ang sinasabi ngayon nung nag-appear kaninang testigo, siya ang naghanap ng killer na yan, yang pumatay kay Barayuga. Ang nag-utos sa kanya na ipapatay si Barayuga ay si Leonardo at saka itong si Garma. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, Loy-Loy ang pangalan ng killer, tama, kakabunyog, Agustin Mondragon. So, sa dami ng ano na yan, mga kabunyog, itong pagkakasangkot nito ni Garma, alam naman natin ang connection kay Duterte nito ni Garma. Si Garma ay graduate ng PNPA, taga Tugigaraw, Cagayan. Graduate siya ng PNPA, pagkatapos niyang mag-graduate, na-assign siya sa Davao. Humawak siya ng desk doon sa women's desk ng Davao. Davao City Police Office. At nagustuhan ni Duterte ang kanyang ginagawa doon sa Davao. May mga pinagawa yata si Duterte. Inassign siya sa Cebu na maging chief of police. Kaya lang hindi inaprubahan ni Mayor Osmeña, ni dating Mayor Osmeña. Ayaw daw ni dating Mayor Tami Osmeña kasi marami siyang naririnig tungkol nga dito kay Garma. Pero pinilit pa rin ni Duterte na ma-appoint ito bilang acting na chief of police ng Cebu City. Kaya ng acting chief of police ito ng Cebu City, ang daming extrajudicial killings na nangyari doon sa Cebu City. At ayon din kay dating Mayor Tami Osmeña, tumatanggap ito ng ilang milyon yon kada linggo dahil sa STL. Tapos nalipat ito bilang CIDG chief ng Davao. Nung CIDG chief siya ng Davao, yan na yung panahon na si Padilla, yung warden ng Davao Penal Colony, kinausap nito ni Garma na may papatayin nga doon yung tatlong Chinese drug lords. At yung dalawang preso, PDLs na pumatay doon, nag-appear na sa Quadcom. Inamin na nila na sila ang pumatay at ito ngang si Garma ang nag-order sa kanila na patayin yon, yung tatlong Chinese drug lords. Ngayon na naman, bago na naman, pagkatapos niya na mag-early retirement, kaagad prinomote siya ni Duterte, ginawa siyang general manager ng PCSO. Nang maging general manager siya sa PCSO, grabe ang korupsyon. At ang nag-iimbestiga yung si Attorney Wesley Barayuga, na dati ring class PMA class 83. So general din, retired general. Nang marami nang nalalaman si Attorney Barayuga, board secretary ng PCSO. I-reveal niya na. Yun, pinapatay na siya. At ang nagpapatay sa kanya, itong si Garma, sabwat itong si Leonardo. Ngayon, itong si Leonardo ay
Napolcom commissioner ngayon. Napolcom commissioner. Nakaupo pa ito sa gobyerno. Commissioner ng Napolcom. Ito ang binanggit ng ICC. Sama ni Bato, ni Albayalde, ni Karamat at ni Mata. 5 criminal suspects na gustong imbestigahan ng ICC. Ibig sabihin, talagang maraming records itong si Leonardo. Mga kabunyog, mga kababayan. Grabe. Grabe. Ha? Mga kabunyog. Kanina, yung mga nag-appear na testigo, yung si Lieutenant Colonel Santi Mendoza, at saka yung Mariano, yun, mga nag-appear kanina sa pagdinig ng Kamara. Hindi hearsay yun. Hindi hearsay. Personal knowledge. Bakit personal knowledge? Ay si Lieutenant Colonel Santi Mendoza, si Lieutenant Colonel Santi Mendoza ng PNP, siya mismo nagsabi kanina na inorderan siya ni Leonardo na patayin si Wesley Barayuga. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ano na ito? Grabe na itong nangyayari, mga kabunyog. Si Santi Mendoza yan. Kanina, nag-appear. Yan. Ang order na patayin ay galing kay Colonel Edilberto Leonardo sa utos din o plano ni Royena Garma. Yan, mga kabunyog. Pero syempre, dinideny ni Garma kanina. Dinideny ni Garma. Itong si Leonardo, kasi nagsisinungaling, na-cite na in contempt. Na-cite na in contempt. So, ano pa bang dapat dito? Dapat yung pinakapunot dulo na talaga ang tumbukin nito. Sino yan? Sila Duterte. Sila Duterte, kaya hindi na dapat, dapat ang Quadcom, wag nang palampasin ito. Kasi lahat naman nangyayaring ito, Duterte. Duterte, mga kabunyog, mga kababayan. So, ano pang gagawin ng Quadcom? Hahayaan lang itong mga ito na samantalang ang nasa likod ng lahat ng yan ay si Duterte. Hindi na pwedeng i-invoke ng yung mga anong tawag doon? Kortesiya sa dating presidente, hindi na. Hindi na pwede yan, yung mga ganyan. Yung kortesiya dahil dating presidente, hindi mo pwedeng isubpina na mag-attend sa pagdinig ng Quadcom sa dami ng mga nangyayaring ito. Mga kabunyog. Ngayon, kung hindi rin lang kayang ipatawag ng Quadcom si Duterte, isurrender na nila sa ICC. Ganun dapat ang gawin ni Marcos. Kung hindi kayang, kasi ang rason nila, hindi raw dapat makialam ang ICC sa Pilipinas kasi functioning naman ang ating criminal justice system. Paano masasabing functioning? Hindi nyo nga na ipapatawag sa Quadcom eh. Kung hindi nyo kayang ipatawag yan sa Quadcom si Duterte at si Bato, kung hindi nyo kaya yan na panagutin sa kanyang mga grabing krimen na ito, ay dapat isurrender na lang yan sa ICC. Isurrender na yan sa ICC. Ano sa tingin nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Kasi ang pinagmamalaki nila Minardo Guevara, ang pinagmamalaki nila Rimulya, ang pinagmamalaki ng gobyerno ni Marcos, functioning pa naman daw ang ating justice system. Ay paano mo masasabing functioning? Ang daming krimen na ang punot dulo si Duterte. Itong mga taong ito na sinasabi, sila Garma, sila Leonardo, Duterte ang mga amo nito eh. Duterte. O ngayon, ang problema, hindi naman nila napapatawag si Duterte kasi daw, kortesiya sa dating presidente. Ay di kung ganyan din lang, dapat isurrender na lang nila sa ICC, hindi naman pala nila kaya eh. Di ba? Ano sa tingin nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Pero subaybayan pa natin to. Subaybayan pa natin to, mga kabunyog. Ano ko pa lang, pinapanood ko pa lang yung mga videos, marami pa tayo. Pag-usapan pa natin to, may part 2 pa ako sa discussion nito. Pero yan lang. Yan lang ang natin. Grabe ang krimen na nagawa nito nila Garmas, nito ni Leonardo. At nakaupo pa yan si Leonardo, National Police Commissioner pa yan ngayon. So dapat anuhin yan. Tanggalin na yan sa Napolcom. At nababanggit din yan sa ICC, si Leonardo. Nababanggit yan. Gusto yan imbestigahan ng ICC. Isa yan doon sa 5 criminal suspects na binanggit ng ICC. Okay? Sige, mga kabunyog, mga kababayan, abangan nyo after ilang minutes, may live pa ako. May iba pa akong topics na gustong i-discuss. Hindi kasi ako nakapag-live kanina ng maaga kasi masyado akong busy. Pero grabe ang nangyayaring ito, mga kabunyog, mga kababayan. Basta po tayo. Basta tayo. Lagi nating ipaglaban ang katotohanan. Lagi nating panindigan ang ating mahal na inang bayan. Mabuhay po tayo. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atin ang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.